Good morning mga bayan. Narito po tayo ngayon na mag-update sa mismong South Luzon Expressway Toll Road 4 sa may package A. Dito po sa portion ng Maibara Geothermal dito po sa may boundary ng Santo Tomas at mismong Calamba City, Laguna mga kabayan. So ito po ngayon ang full blast ang gawa. Ngayon po, ayan po mga bayan, yung mismong area. Yan na po yung geothermal. So ngayon, dito po tayo mag-update mula sa Maibara Geothermal hanggang doon sa mismong Barangay San Antonio mga kabayan. Dito po. So dyan tayo mag-update una mga kabayan. So papunta tayo rito sa papuntang kanan. Dito sa may Barangay San Antonio. Silipin rin natin kung kumusta na yung semento doon, kompleto na kaya. So ayan na po mga bayan yung full details, no? Package A, Package B, Package C ay ngayong 2026 matapos yan. Nauna pa yung Package C, no? Kompleto sa nakalagay doon ay kompleto sa 2025 pa, last quarter. Pero mga bayan, yung kulang sa Package C sa ngayon, iklaro lang natin ang toll gate na lang ang kulang, toll gate. So, itong package A, sigurado ito mga bayan, hindi ito na lang pong bundok, dalawang bundok ang binabakbakan ngayon mga bayan sa baklas dyan sa mismong lupa, no? Dahil dito sa baba ay may base course na po ito. Ayan. So, ang kaharap sa ating kamera ngayon ay approaching sa Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas. So, ayan po mga bayan, masisilayan po natin. Kompleto na. Last update natin, dito sa bandang harapan natin, yan na lang po yung tinapos. Mula rito, hanggang doon sa mismong Barangay San Antonio mga bayan. Nasa kulang-kulang 1 kilometro yan. Titingnan sa ating drone, dahil ang lipad ng drone natin ay nasa 100 meters. Napaka haba na rin yung natapos. Kulang-kulang 1.5 kilometro. Papunta dyan sa malayo, no? Sa may Barangay San Antonio. So ngayon mga bayan, ipakita ko po sa inyo ngayon yung mismong ground shot natin para masilayan nyo naman na itong package A mga kabayan ay nasa 80%, no? Na sementado na. Ito na yung pinaka ground shot natin. Dito tayo mag-start sa mismong geothermal mismo, Maibara, no? Geothermal. So ayan na po yung tunnel. Dito po yung Barangay Road dadaan sa tunnel na ito mga kabayan.
So, dito sa portion ng Tamambayan, napakalaki na yung progress dahil halos kalibel na po ito sa bandang baba. Diyan sa baba, ayan na po yung simentado na. At ito namang pakaliwa ay papunta doon sa isang bundok na full blast na rin po yung gawa mga kabayan. So, ayan po yung area dito. Ito na naman po yung bakbakan ng husto. Ngayon mga kabayan ay linggo ngayon, walang gumagawa. At isa pa, galing pa po sa bakasyon at yung mga kababayan natin ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya, yung mga operator ng mga heavy equipment rito. So ito po yung Barangay Road, karugtong na po ito doon sa mismong tunnel mga kabayan, kung saan doon tayo galing kaganina sa ating ground shot. So dito po tayo dadaan ngayon sa, ayan, may sarado pala. So dito tayo sa gilid nito, ito, bandang kanan. Medyo delikado to. Medyo bangin siguro yung gilid dyan. Oh. Medyo buhis buhay to ngayon. Ayan po mga bayan, matarik yan, malalim. So wala tayong choice dahil yung daan talaga hinarangan.
kabayan, so itong portion ng San Antonio hanggang doon sa may geothermal paanan mga bayan ay talagang sa may barangay Kapos ay Asitio Kapos, no? Sakop po ito sa mismong Santo Tomas mga bayan ay talagang tapos na. So ang inaayos ngayon yung dalawang bundok na lang, binabawasan na yung lupa para maging alayan na rito sa mismong barangay San Antonio. At dyan sa kaharap sa ating kamera ngayon, may ginagawa na rin dyan na tulay mga kabayan. Dalawa at mismong patawid dyan sa isang subdivision sa unahan. So siguro naman ay mga July or August ay ito ay tapos na po itong kabuuan nitong package A. So tama po yung narinig natin yung balita. Ito di umano ay baka bubuksan itong Santo Tomas, Interchange, Macban, San Pablo at Tiaong ngayong taong 2026 mga kabayan. Yan po ay balita pa, hindi pa po talaga kumpirmado, pero sana ay ito na po ang solusyon na mawala na yung traffic sa Alaminos, Santo Tomas at mismong San Pablo. Dahil once na ma-open na ito mga bayan mula sa may Santo Tomas Interchange hanggang Tiaong ay sigurado yung San Pablo City mga bayan at mismong Alaminos, Laguna at Santo Tomas, kahabaan ng Santo Tomas ay mawala na yung traffic dahil yung mga malalaking truck biyahe papuntang Bicol, Visayas, Mindanao dito na po dadaan sa SLEX Tier 4. Sana all. May nakita tayong dumaan mga kabayan, pasaway din kagaya sa atin. Talagang dumaan rin tayo dyan, no? Kahit doon sa papuntang Tiaong. So, ang kulang nito mga bayan, yung paglatag na lang ng mismong barrier sa gitna at mismong yung bakod na bakal dyan sa gilid, no mga bayan. At masisilayan na po natin itong ating drone shot, no, ay papuntang geothermal ulit kung saan tayo galing kaganina para makita ninyo yung pinaka view rito. Talagang napakaganda ng view rito. Itong SLEX TR4 mga bayan, ang ganda ng view dahil dito dinaan sa paanan ng Makiling at doon sa mismong pagdating naman sa San Pablo area yung mismong Mount Banahaw. At pagdating mo doon sa San Pablo, Tiaong naman, makasisilaan mo pa rin ang Mount Banahaw mga bayan, napakagandang view. Kaya once na ito ay mabuksan na mga kabayan, Tiaong to Santo Tomas, ay mag-try nyo yung mag-joyride rito. Masisilayan ninyo yung napakaganda ng view rito. Ang daming mga puno sa tabi ng expressway rito sa SLEX TR4. Yung package day naman mga bayan, from package day to Tiaong yun. Nagsisimula yung package day papuntang Candelaria. Yan po yung pinakamahabang interchange. Nasa 15 kilometers yan. Mula Tiaong, Barangay Lalig hanggang doon sa may Candelaria mga kabayan. Sobrang ganda rin po ng view roon. Talagang napakarami din po mga lupain na binibenta. Kaya kung may budget kayo ay mag-invest na rito sa portion ng San Pablo to Lucena. Dahil balang araw magkakaroon na rin yan ng elevated na railway papuntang
Lucena papuntang Bicol. Yan po yung napakalaking good news. So yung kaharap sa ating kamera mga kabayan, masisilayan natin yung mismong syudad nitong Santo Tomas. Walang gaanong high-rise building mga kabayan, pero napakayaman yang Santo Tomas mga kabayan sa mga pabrika, mga Japanese factory, mga European, no? Sobrang yaman ng Santo Tomas mga kabayan. Ang laki ng mga ano diyan, mga industrial complex, no? Like Science Park, no? Ang dami. So ito na yung bundok. Napakalaki ng progress dahil ang bundok na ito ay matarik yan dati. So ngayon mga bayan, kita nyo, konti na lang na bawas na lupa dyan. Ma-align na po doon sa unahan kung saan tayo nag-start. Dahil ayan na po yung sa right side natin ang geothermal. Ngayon mga bayan, walang gumawa dahil ngayon ay linggo. At resume ang pagtrabaho nyo uli sa Lunes na. Kaya next update natin rito, asahan natin na malaki na yung progress. So baka ang i-update natin din, next upload natin mga bayan, yung doon sa portion ng pagkalampas ng bundok dyan, no? Sa isang subdivision dyan sa unahan at mismong interchange na mismo sa Santo Tomas. Dahil ito na lamang po ang malaking trabaho sa ngayon. Pero sigurado yan, bago mag-August or July, itong area na ito ay tapos na. Sigurado masimento na. Kaya sa iba dyan hindi pa nakapag-like, share, follow at subscribe, pa-subscribe na rin, i-hit lang yung notification bell mga bayan para mag-notify sa inyo pag may bago tayong update rito mga bayan. Ayan yung pangalawang bundok mga bayan. Ganon din po dito sa baba natin ay babawasan din yung lupa dyan. Ang next upload natin mula dyan papunta na roon sa mismong interchange mga bayan.